Ang huling chapter. She woke up feeling energized. Hindi mapawi ang ngiti sa kanyang labi. Agad na hinanap niya ang notebook kung saan nakalagay ang mga gawa niyang BS. Nasa kalagitnaan na siya ng pagsusulat nang may narinig siyang kalabog sa baba. Agad niyang tinago ang notebook sa ilalim ng unan at bumaba. Baka si Papa, sabi niya sa sarili. Pero hindi. May isa pang tinig ng binata, sobrang pamilyar yun sa kanya. Ace, classmate mo ang Yunika Ihako, diba? Kahit alam niyang may agam-agam siya na kung sino ay hindi pera niya maiwasang magulat. Bakit nandito ito sa bahay nila? Agad niyang tinakbo ang pagitan palabas sa bahay nila, at doon nakita niya, ang binata at ang papa niya na naglilinis sa kotse nila. Anong ginagawa mo dito? Sabay na napalingon ang dalawa. Nakita niya kung paano nagulat ang mga ito, pero ang gulat na reaksyon ni Ace ay agad na napalitan ng kung anong pagnanasa sa mata nito, pero nandun pa ang isang reaksyon na hindi niya matukoy. Ano ba yang suot mo? May bisita tayo. Mukhang nakabawi na sa gulat ang papa niya. Bumaba ang tingin niya sa suot niya at gano'n na lamang, ang panlalaki ng mata niya nang makitang tanging sandong manipis lang at abot hanggang tuhod. Ang masama pa ay wala siyang suot na bra. Agad siyang tumalikod at muling bumalik sa kwarto. Kaya pala ganoon ang tingin ng binata. Inaamin niya na naaapektuhan siya sa klase ng tingin nito, parang siya lang ang babae sa mata nito. Napango siya sa panghuli niyang sinabi. Asa pa siya, aalahanan mo. Playboy yun. Pumasok na siya ng banyo para magayos. Pero hindi nakakatulong ang malamig na shower para mapawi ang kanyang init na nararamdaman. Damn that Ace effect. Kumakain sila ng tanghalian. Tahimik sa mesa pero narinig niyang tumikim ang kanyang papa. Kumusta naman ang anak sa klase, Iho? Hindi ba siya pasaway? Tumingin muna si Ace sa kanya bago ngumisi. Napalunok siya sa klase ng ngisi nito, baka may sabihin ito sa papa niya. Well, she's a good student. Napalunok siya nang gumapang ang paa nito, pataas sa pagitan ng kanyang hita pero bago pa ito lamapat, ang paa nito sa kanyang pagkababae ay pa-imple niyang iniwaksi, ang paa nito at pinandilatan ng mata. Ngumisi ang binata. But she's a writer. Expert writer. Oo, tama. Pagpapatuloy niya sa sinabi ni Ace. Pa-imple niyang pinandilatan ito sa mata at sinipa sa paa. Nakita niyang napangiwi ang binata pero ngumisi ito tila sinasabing sabi sa'yo huwag mo kong tanggihan. Pinaikutan niya lang ito ng mata pero maya-maya pa ay naramdaman niya ang paa ni Ace sa pagitan ng kanyang hita. I heard that you're good in math, Iho. Yes, sir. Ang anak kasi medyo mahina siya sa math. Anong medyo, papa? Mahina talaga si ate sa math. Lantaran niyang pinandilatan ito ng mata. Manahimik ka, Liza. Narinig pa niya ang tawa ni Ace. Pati ito ay pinandilatan niya ng mata, pero palihim lang. Baka makatikim siya ng kurot sa singit ng kanyang papa. If you like, sir, I can teach during our free time. Pwede rin namang ngayon. Medyo kinabahan siya sa offer nito. Mukhang hindi lang kasi math ang iteturo sa kanya. Hindi pa man sila nagkakasimula ay alam na niya ang mangyayari kung sakali. Hindi nila hawak ang math na libro bagkus ay hawak nila ang batok sa isa't isa at nagpapalitan ng halik. Kayet, nakikinig ka ba? Sabi sa kanya ng kanyang mama. Agad siyang pinamulahan ng pisngi nang maalala kung ano ang kanyang pinag-iisip. Nakita niya ang hindi mawala-walang ngisi ng binata, mukhang sinasabi nitong alam ng binata ang kanyang iniisip. Ano po yun? Okay lang ba kung magsisimula kayo ngayon ni Ace? Hindi siya nakasagot dahil gumalaw ang daliri ng binata sa paa sa kanyang pagkababae. He rubbed as if she's not wearing her panty. Ne put aside her panty using his toe and pressed the bigger toe in her feminine walls. She bit her lips to prevent herself from moaning. Kahit, pa, pwedeng-pwede. Uminom siya ng tubig para hindi mahalata ang nanginginig niyang labi. Patuloy pa rin ang binata sa ginagawa nito. Kaya pala hindi tumabi sa kanya bagkus sa tapat ito umupo dahil may binabalak pala. Good. Pagkatapos niyong kumain ay dumiretso na agad kayo sa kwarto mo kahit para makapagsimula na. Tumango siya pero ang atensyon niya ay nasa daliri ng paa ng binata na nilero ang pagkababae niya. Muntik na siyang mapaungol sa pagtutol nang bawiin nito ang daliri. Nang matapos silang kumain ay muntik pa siyang mapatawa nang makita niya ang palihim nitong pagmamadali.
Ace, bibili muna ako ng snack natin. His eyes narrowed at her as if he knows that she's teasing him. She gulped when he walks closer towards her. And whispers something on her ears. You will get a punishment for teasing me, kitten. Tumaas lahat ng balahibo sa kanyang katawan pati na yata pubic hair niya, pero naalala niyang nag-shave siya kahapon. Para reading ready. Dinala siya nito paakyat sa kanyang kwarto. Muntik pa nga silang madapa sa hagdan. Ace naman. Sabi niya sa binata pero hindi ito nakinig. Agad nitong binuksan ang kwarto niya at agad siyang sinandal sa pinto nang makapasok sila. Remember the first time I punished you? Tumango siya dito. Ngumisi ito at bamulong sa kanyang tenga. Marahan pa niya itong kinagat bago nagsalita. Just like the first time, I will not make you come. Alam niyang seryoso ang binata. Dahil nung first make-out nga nila sa bakanting room ay sineryoso talaga nito na siya nito. I thought you will teach me, and it's all about math. Wala naman ibang sinabi si Dad na may iba kang ituro sakin diba? Pinag-cross pa niya ang braso niya sa harap nito at pinagtaasan ito ng kilay habang may ngisi sa labi. Natigilan ito at tumaas ang kilay. Nakita niya na napanguso ito at tumalikod habang may binulong. Pasalamat ka ayaw kong mabad shot kay Tito. Ano? Wala. Natawa siya dahil mukha itong bata na nagdabog. Pero humarap muli ito sa kanya at seryoso na, yung tipong nasa business. You want me to be professional? Nagdadalawang isip pa siyang tumango. Professional then. Ngumisi ito. Napalunok siya. Mukhang may mangyaring hindi maganda. Number 11. 65 aw. She groaned when she slapped her butt cheeks. It's painful but at the same time nakakadagdag ng init. 64. Good. Hindi naman tinupad ng binata ang sinabi nitong professional. Ang masama pa ay kada mali niyang sagot ay makatanggap siya ng palo sa puwet. Nom. Pagod na ko. Reklamo niya at humiga sa kama. Nakita niyang tinaasan siya ng kilay ng binata which she finds it cute. Anong nakakapagod dun? Mukhang hindi ito sang-ayon sa sinabi niya. Halatang gusto nito ang math na subject. Ano nga ba? Pilya siyang ngumisi, mukhang nakuha naman nito ang kanyang pinapanto. Agad na pumaibabaw ito sa kanya. She can see his eyes dilated in passion. He lowered down her head pero hindi pa man naglalapat ang kanilang labi ay nakarinig sila ng katok. Agad na tumayo ang binata at inayos ang damit sa kabinuksan ng pinto. Tumayo na rin siya at nakisilip, ganun na lang ang panlalaki ng kanyang mata nang makita kung sino ito. Charles! Agad niyang dinamba ito ng yakap. Nakalimutan na nga niya na nandito si Ace sa kanyang tabi. Musta? Charles smiled, dahilan para lumabas ang dimples nito. Ox na ox. Sa kanya kinurot sa pisngi. Charles is her childhood friend, he even courted her before but she made it clear as crystal that they're just friends. Namiss kita. Muli niya itong niyakap. Ehem. She heard Ace fake cough. Doon niya napagtanto na nandito ang binata. Ace, nandyan ka pala. Wala sa sariling naiusal niya dahilan para mas lalong kumunot ang noo ng binata. Oo, kanina pa ko dito. And ali mo ring makalimot, no? Napataas pa ang kilay niya sa pagiging sarkastiko nito. Akmang ibubuko niya ang bibig nang lumabas ito ng kwarto at nagdadabog na umalis. May binulong-bulong pa ito. Anong nangyari dun? Ang tanong niya. Ngumisi lang ang kababata at ginulo ang kanyang buhok. Ang manhid mo talaga. Si Charles naman ang kumurot sa kanyang pisngi. Ano daw? Siya. Manhid. Mukhang hindi naman. Hoy, Ace. Pero hindi parent siya pinapansin ng binata. Nakaalis na si Charles kanina lang pero ang binata ay diretso lang sa TV nakatingin. Ace. Walang kibo. Poppy. She said in a sweet tone. She heard him sighed. A victorious smile formed in her lips. Sabi na nga ba tatalab ang pagpapakyut niya. Kung makapagkwentuhan kala wala ako, ni hindi man lang ako pinakilala. Tapos ngayon, ako pa ang guguluhin pagkatapos sa gagong yun. Bulong-bulong nito. Halo-halo ang kanyang nararamdaman. Kinagat niya ang ibabang labi para pigilan ang ngiti. Ayaw niyang mag-assume na nagseselos ito. Kahit na sinampal na sa kanya ang ebidensya. Ace, nagseselos ka ba? Sinong nagseselos? Agad silang napaayos ng upo nang biglang dumating ang papa niya.
Mabuti na lang at kakabukas lang nito sa pinto at hindi siya naabutan na masyadong malapit sa binata. Malaking gulo kapag naabutan sila ng ganoong pwesto. Yung movie na pinapanood namin. Nagseselos kasi si boy kay girl. Pagpapalusot niya, palihim pa siyang nagdasal na sana maniwala ang papa niya. Ha! Paano nangyari ang selosan? Dora the Explorer ang pinapanood nyo. Sabay silang napatingin ni Ace sa TV, at Dora the Explorer nga. Juice colored. Bakit ba ito ang pinapanood ni Ace? Hindi kasi nanunood ng TV, kaya kung ano-ano ang pinagsasabi. Akala niya ipagtanggol siya ng binata, mas lalo pa siyang nilaglag nito. Mukhang kabado rin ito tulad niya. Mukhang ayaw nga magpa-bad shot sa papa niya. At anong narinig kong selos? Kasi papa, nilipat na ni Ace sa ibang channel kaya nenes ako kasi nasa scene na sila ng selosan. Pagpapaliwanag niya, tumaas lang ang isang kilay ng papa niya at tila hindi kumbinsido. Okay, if you say so. Tapos dumiretso ito ng kusina. Doon niya pinakawala ng pinipigilang hininga. Ni Sly, nakangising tura ng binata pero nandyan pa rin ang sarkasmo sa boses nito. Sinaman niya ito ng tingin. Ikaw kasi. At sa inis niya ay hinampas niya ito sa balikat. Napa-array ito kahit hindi naman kalakasan. Ikaw na nga ang may atraso, nanakit ka pa. Hindi naman ito galit, parang nagdadabog lang. Tumayo ito at iniwan siya sa sofa. Hoy, saan ka pupunta? Habol na sabi niya sa binata, sumagot ito pero hindi tumigil. Aalis na ko, mag-usap pa kayo ng Charles na yun. Sigaw nito, Charles yun, sigaw niya dito, wala akong pakialam. At pwede ba huwag mo ngang mabanggit-banggit ang pangalan ng bakulaw na yun? Naiwan lang siyang nakatanga habang tinatanaw, ang papalayong balto ng binata hanggang sa mawala ito. Ano bang problema nun? Kung nagseselos dapat sabihin sakin, hindi nagdadabog. Bulong niya sa sarili. Selos pala, ha? Napatalon siya sa gulat nang marinig niya ang boses ng mama niya sa gilid. Ang masama pa ay kasama nito ang papa niya. She's dead. 13 days passed pero ganoon pa rin sila Ace, hindi nagpapansinan. Gusto man niyang lapitan ito pero nandito si Charles na nakabuntot sa kanya. Ano bang problema nun? Naiinis siya sa inaasta nito. Nang subukan niya itong lapitan ay agad na umiwas ang gago. Katie na siyang batukan ito. Paulit-ulit mo nang tanong yan, kahit nasa sire na ang eardrums ko. Inirapan niya lang si Charles at muling humarap sa binata na mag-isang kumain sa mesa nito. Sumama ito sa pagpasok niya sa school at nakisit-in rin ito sa klase niya. Mas maganda kapag nilapitan mo siya kaysa nakatitig ka lang sa kanya. Narinig niyang sabi ni Charles. Paano kung umiwas ito? Bumantong hininga siya at napagdesisyonang tumayo. Bahala na. Pero bago siya makalapit sa table ni Ace ay may lumapit ditong babae. Sa tansya niya ay nasa lower years ito. Hi, Kuya Ace. Mag-isa ka lang. Katie na ang dila niya sa sobrang pagpipigil na sagutin ito. Obvious ba? Kita mong nag-iisa lang. Yeah. At talagang may plano pa itong makipaglandian, ha? Alam niyang alam ni Ace na nasa tabi na siya nito nakatayo pero hindi man lang siya pinansin nito. May girlfriend ka na, kuya? Mas lalong kumulo ang dugo niya sa tanong ng babae. Bago pa man makasagot si Ace ay inunahan na niya ito. Oo, bakit? Angal ka. Maangas na sabi niya sa babae. Nanlaki ang mata nito at natakot sa inaste niya. For the first time, hindi siya nangamba sa good girl image niya. Wala siyang pake kung ang lahat ng tao sa cafeteria ay nanunood na sa kanila. I'm his girlfriend. If I were you aalis ka na dyan bago kita kalbuhin. Agad namang umalis ang babae. Umupo siya sa harap ng binata, mukhang hindi pa naka-recover sa nangyari kanina. At ikaw naman, hindi ka na nahiya, pumapatol ka ng bata. Duro niya dito. Amusement is visible in his eyes. Naghalo-halo pa nga ang reaksyon nito pero nang ibabaw ang pagkaaliw. I'm not informed that I already had a girlfriend. Nakangisi nitong sabi sa kanya. Her nose flared in anger, sa inis niya ay tumayo siya at nilagpasan ito. Pero hindi pa man siya nakakalayo ay bigla siya nitong kinuha, ang resulta ay nakaupo na siya sa kandanggan nito. Naghiyawan ang tao sa cafeteria. Agad na pinamuluhan siya ng pisngi, sinubukan niyang tumayo pero masyadong mahigpit, ang pagkakahawak ng kamay ng binata sa bewang niya. Ace,
Ano ba? Are you jealous? Mas lalo siyang pinamulahan sa tanong nito. Pero never siyang aamin. Never. Sino kaya sa atin ang hindi ako pinapansin ng halos 2 weeks? Agad naman nawala ang ngiti ni Ace, tila may naalala siyang nakakainis na pangyayari. Ikaw kasi, pinagsiselos mo ko. Nandito naman ako pero si Charles ang inaatupag mo. Naaliw siya sa pag-aasal bata dito. Sa panggigigil niya ay nakurot niya ito sa pisngi. Nagseselos ka nga. Umiwas ito ng tingin at sinubsob ang mukha sa kanyang leeg. Mas lalong lumakas ang hiyawan sa cafeteria. Hindi pa naman siya agree sa PDA Avenue. I think we need to talk somewhere private. Hindi naman tumutol ang binata, dinala siya nito papalabas ng cafeteria. Napangiti na lang siya nang makaramdam siya ng kiliti sa paghawak kamay ng binata. So worth it pala ang pagbabalewala niya sa good girl image niya. Basta para kay Ace, everything is worth it. Slight SPG alert. Ang pag-aakala niyang matinong usapan ay nauwi sa halikan. They're making out next to the principal's office. Napag-alaman niyang dito tumatambay ang binata sa munting kwarto. Ace. A moan escaped from her lips. Mas lalong pinag-igihan ng binata ang paghalik sa kanila at bumaba ito sa leeg niya. Nang tuluyan ng nahubad ang kanyang blusa ay tumambad sa binata ang kanyang dibdib. Nang gigil na dinakma nito ang isa sa kanyang dibdib, hindi alintana na nakasuot siya ng bra. He removed her panty and slid his middle finger and thrust gently while her hands is busy touching his broad chest. Ace. Mas lalong bumilis ang pag-ulos sa dailiri ng binata at sinabayan ng paghalik sa kanyang pagkababae. Wala na siyang nagawa ay nahiga na lang sa kama. Nakakabaliw, nakakawala ng ulirat, at nakakapaso na init ang kanyang nararamdaman. Para siyang isang gas naghihintay sa apoy at ang apoy na yun ay walang iba kundi si Ace. Kapag pinagsama sila ay magbubunga ng matinding init. Ace. She moaned as she released her cum. She closed her eyes to relax and gain some energy dahil sa sobrang panghihina. Dama po ang tingin niya sa binata na nagkalas na sa sinturon nito. He take off his pants and left his boxer alone. Muli itong bumalik sa pagkapatong sa kanya at muli siyang hinalikan. Gumanti siya dito, pero parang may kakaiba. Kakaiba talaga. Gising. Agad na napamulat siya ng mata sa gulat habang hawak-hawak niya ang dibdib at gulat na napatingin sa binata. Panaginip lang yun. Nakatulog ka sa balikat. Naalala niya na dinala pala siya sa likod ng school building kung saan may garden, may nakita silang puno kaya doon sila umupo. Akala niya totoo talaga. Sayang. Tapos maya-maya pa ay narinig kitang umuungol. Agad siyang pinamulahan ng pisngi. Lalo pa at nakita niya ang mayabang na ngisi ng binata sa labi nito. Wet dreams. Inirapan niya ito at tumayo. Nahihiya siya sa binata. Baka kung anong isipin nito. Hey, joke lang naman yun, Kitten. Hinuli nito ang kanyang braso at sinandal sa puno. Bakit ka nakangiti? Tanong niya dito. Mas lalo lang lumawak ang pagkakangiti nito at pinatakan siya ng halik sa labi. I'm just happy. Tumaas ang isa niyang kilay sa sinabi nito. Mukha nga na masaya ito, dahil nakangiti ng wagas, mahirap na kung galit ito tapos nakakangiti. Mukhang adik. At bakit naman? Kasi girlfriend na kita. Biglang lumakas ang pintig ng kanyang puso. Akala niya nakalimutan na nito ang nangyari kanina. Joke lang yun. Nawala ang ngiti nito at pinaningkitan siya ng mata. Whatever. Sinabi mo ng girlfriend kita, wala nang bawian yun. Maliwanag. Oo na. Sige na lang. Kunyaring napipilitan siya pero ang totoo ay namimilipit na siya sa kilig. Bakit parang napipilitan ka? Matalim na tanong nito sa kanya. Natawa na lang siya at kinurot ang pisngi nito. Hindi mo pa nga ako nililigawan. Napaatras ang leeg nito at tumaas ang isang kilay. Cute. Bakit pa? Doon din naman ang punta. Napanguso siya at inirapan ito. At paano ka naman nakakasigurado, Aber? Advance kasi akong mag-isip. Doon ay napatawa siya. Hinuli niya ang batok ng binata at hinalikan ito sa labi. Ewan kung crush lang ba ang pagtingin niya sa binata, parang may mas malalim pa siyang nararamdaman dito. Basta ang alam niya ay masaya siyang kasama ito. Nakakatampo ka. Padabog na sabi sa kanya ni Joy nang umupo ito sa tabi niya. Ano na naman ang kasalanan ko? Bakit hindi mo sinabing kayo na ni Ace? Kaibigan mo ko tapos ako pa ang huling nakakaalam.
Napakamot siya sa batok. Kaya pala, huwag kang mag-alala, hindi naman ikaw ang huling nakakaalam. Sino? Parents ko. Patay talaga siya kapag nalaman ng papa niya na may nobyo siya. Ang kabilin-bilinan pa naman nito na hindi siya magkaroon ng boyfriend pag hindi pa siya nakapagtapos. Kaso may 3rd months pa siya. Patay ka. Pero nagtatampo pa rin ako. Hindi mo man lang ikwento ang ligawan nyo. Nakagat niya ang pangibabang labi at nagbaba ng tingin. Wala namang ligawang nangyari. Muntik nang mahulog ang kaibigan mula sa pagkakaupo. Ano? Akala ko ba dalagang Pilipina ka? Sabi mo nga dati na bago mo sagutin ay haharanahan, ipag-igib ng tubig at ipagsisibak mo pa ng kahoy bago mo sagutin. What happened to you? Napangiwi siya sa sinabi nito. Naalala nga niya na sinabi niya ito dati. Pero dati naman yun. Mukhang wala kasi sa mukha ni Ace na gagawa ng ganang bagay. Napasubsob na lang siya sa armchair. Bakit nga ba siya liligawan ni Ace? Hindi naman nito sinabing mahal siya nito pero magseselos ba ito kung hindi siya mahal? Baka kaibigan lang ang tingin ng binata sa kanya. Pero parang hindi naman magandang pakinggan kung kaibigan lang ang turing sa kanya tapos wagas kung magselos. Halos 2 weeks nga siyang hindi pinansin. I'm pretty sure that your boyfriend's name is no other than Ace. Naalala niyang sabi nito last 2 weeks. OMG, hindi kaya manghuhula si Ace. Dama po ang tingin niya sa binata. Bahagya pa siyang nagulat nang mahuli niya itong nakatitig sa kanya. Agad siyang umiwas ng tingin at naramdaman niya ang nag-iinit niyang pisngi. Bakit nga ba niya sinabi na boyfriend niya ito? Ngayon lang niya na-realize na malaking gulo pala ang pinasok niya. Tiyak na dudumugan siya ng fans ni Ace. Pag nagkataon, sira ang beauty niya. Kitten, mahina nitong sabi na siya lang ang nakakarinig. Lumingon siya dito at nakita niyang nakangiti ito sa kaginulo ang kanyang buhok. Don't think too much. Okay. Wala sa sariling napatango siya dito. Ace, mahal mo ba ako? She called her eye but she just glanced at her and continued walking. Isa pa tong problema niya. Baka sabihin nito sa kanyang magulang na may boyfriend na siya. Muli niyang tawag dito nang makahabol siya nito. Ano? Pero hindi man lang ito tumigil sa paglalakad. Kinagat niya ang pangibabang labi, habang nag-iisip kung paano niya sasabihin dito. Ano kasi? Boyfriend mo si Ace, di ba? Grabe talaga ng chismis. Dahan-dahan siyang tumango. She heard her sigh and stopped walking, then she faced her. Congrats! Tipid itong ngumiti at muling tumalikod. Anong nangyari dun? Alam na ba nila tito? Tanong nito. Hindi pa. Bigla itong napatigil at gulat na hinarap siya. Patay ka. Patay talaga siya. Kaya nga pinuntahan niya ito para huwag sabihing may BF na siya. Huwag mong sabihin kila papa, ha? Napatampol ito sa noo at tumango. Okay. Pero siguraduhan mong sasabihin mong may boyfriend ka na sa lalong madaling panahon. Lumawak ang kanyang pagngiti at wala sa sariling nayakap niya ito. Problem solved. 1 linggo ang nakalipas, sinabi ko na rin sa parents ko, wala naman silang reaksyon. Alam naman daw nila na anytime magkakagusto kami sa isa't isa at aamin. Hiling lang nila magtapos ng pag-aaral muna, malapit na din naman kami mag-graduate. Pag natapos na kami saka naman i-level up ang aming relasyon. Simula nang maging kami ni Ace, naging close na ito sa parents niya. Masayang-masaya sina tita at tito dahil naging mas mabait pa ito sa kanila. Makalipas ang 1 taon, naging successful si Ace na hawakan ang kanilang business. Nakapag-open din siya ng baging business. Samantalang ako, hindi na natuloy ang pagiging writer. Hindi naman sa ayaw ko or ni Ace. Ako na rin naman nagmamanage ng business namin. Plano na rin namin magpakasal ni Ace. Masaya ang magulang namin kasi tuloy-tuloy ang pagkakaroon namin ng maayos na pagsasama. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli. Maraming salamat.